Di ba gusto mo yan? Dahil Ano nung to? lalaki Ano ka, to? Ha? Di ba nung lalaki ka, Pwede suot ba? mo yan? O sa'yo na yan, no? Sigurado kang binigay sa'yo yan? Ang kaso sa public attorney ngayong hapon, estafa. Dahil ang totoo, ikaw ang nagbenta. Babae, inireklamo ng kaibigan dahil sa muli pagbebenta ng mga damit na hiniram sa kanya. Ay, patay. Iba yung bigay. Iba rin yung hiram. Ang kwento ng dalawang babaeng nag-away ng dahil sa pinuukay-ukay na damit, gagampanan ni Duday Galinges at Melanie Dunghungko. Kumares, ipinangnegosyo raw na parang pang-ukay-ukay ang mga mamahaling damit ng kaibigan. Yan ang storyang uusisain natin ngayong hapon, mga kapatid. Magsitayo po ang lahat. Magsisimula na ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Nais kong malaman ang pangalan din ng nagsasaktan. Ang nagreklamo, Joan Vargas, 38 taong gulang mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Mangyaring isalaysay mo ang mga pangyayari sa likod ng iyong reklamo. Nireklamo ko yung babaeng magnanakaw. Ninakaw po niya ang mga damit ko po. Pinatira ko sa bahay ko, pinakain ko. Naku, yung asawa mo na naman. Kasi naman. Kumain ka na ba? Maligo ka kaya muna bago tayo kumain. Ito, iwan kita ng damit. Naku, Kailan nangyari itong pangyayaring sinasabi mo na ninakaw ni Samantha ang iyong mga damit? nung ilang buwan siya nakatira sa bahay po, mga 2010. Ngayon ho, pinapasuot ko yung mga damit ko. Pinapasuot ko sa kanya araw-araw, bihis siya. Siyempre kawawa naman, lumabas siya. Ang mga damit niya, puro tahi. Hindi kawawa eh. Ngayon po, mga 5 buwan, naging okay na sila ng asawa niya. Kailan mo natuklasan na nawawala ang iyong mga gamit? Nung umalis siya sa bahay po, umuwi na sa Nung bahay nila umalis, po. Ilang Opo. damit o gamit ang nawala? Mga 10 damit po. Pero 10 yung damit. Pinahiram mo ba sa kanya yon? nung nasa bahay siya, sinusuot naman niya po. Pinapahiram ko. Pero nung umalis siya, hindi ko na makalain na bitbitin din niya yun. O, sa wakati, pinahiram mo. Opo, pinahiram po. Di ba Pero pag papahiram mo yun. ay... hindi. Papahiram mo ba ay bigay na o Hindi hiram lang po. Kasi hiram? nasa bahay So siya may nakatira. obligasyon ito si Samantha na isoli sa'yo. Opo, kasi ang hiram-hiram po, hindi naman bigay po eh. Ngayon, nagulat na lang ako, yung kapitbahay nila, yun ang nabungaran ko eh, suot-suot yung damit ko po eh. Bakit suot mo yung damit na yan? Bakit nasa iyo yung damit na yan? Binenta ko sa akin ni Samantha. Binenta. Okay, baka binenta mo Hoy, kasi wala ikaw kang nagbenta, abnormal puhunan. ba? Binenta Damit ko, mo. ba't ibibenta? Ba't ibibenta ko yung damit Siyempre, ko? wala kang puhunan. Di Ha? ibibenta mo. Oh, ba't ako Naku. magbenta ng damit ko? Bakit? Nung pumasok ako sa bahay mo, ano ba itong mga damit na nakuha ko sa kabinet mo? Nakuha mo yan? Kung Kailan ka hindi ko pumasok? inalugok ang bahay nito po, Ah. hindi ko makukuha yung damit ko. Ano pa kasi nungaling mo? Ay, Ikaw sus, galit sa mahimik akin, ka nga. pumasok ka sa Diba? bahay, maghahalubad Diba? ka pa sa cabinet. Itong Pwede damit ba? ko. Di ba gustong-gusto mo yan? Dahil Ano nung to? lalaki Ano ka. to? Ha? Di ba nung lalaki ka, Pwede suot ba? mo yan? O, sa'yo na yan, no? Saksak sa Oy, baga mo. Pwede Sandali. ba? Hindi ko gusto Sandali, yan. Sandali, Oh. ginagawa niyong basketball court ito. Paano Bigay mo mo ng nalaman asawa na ko. yung damit na nakita mo kay Linda? Linda ba yun? Nabawi ko po. Nabawi Oo, mo? kasi nagsabulutan kami yan eh. Talaga? Ilang piraso yung nabawi mo? Ay, yung isa lang po, yung isa po. Isa lang. Eh, di Opo. ba pa yun, di ba yung nawawala? Nasaan yung 4? Ay, hindi ko na alam kung saan niya tinapon po o bininta niyan. Baka ikaw ang nagbenta. Hoy, Ay, unggoy, sus, Diyos ko. unggoy, ikaw Oh, nagbenta. lima- Kulang limang puhunan damit. mo, di ba? Oh, paano kung Ano nakuha mo sa kasi bahay yan mo eh? to? Sugarol din yan Paano eh. kung Yung nakuha kaya sa walang bahay mo to? puhunan na yan. Kaya Sugarol? yung damit Sugarol? niya, binibenta. Oh, wala kang Sandali. pakialam kahit magsugarol. Oh, Wala so, kang Tapos pakialam. ngayon ako pagbibintangan. O di Yung ngayon lumabas pagkabili din. mo, nung mga damit na yon na 5 na nawawala, magkano? Ay, yung kasi yung 5 na yun ho, dala ng asawa ko po nung umuwi siya nung nakaraang taon. Dala niya. Opo, baling pasalubong niya sa akin po, kaya inalagaan ko po. Anong klaseng mga damit ba yung nawawala na yun? Anong Mga tatak? blouse lang po, simple lang naman po. Saan daw niya binili yun? Euro po. Nung nakaraang Magkano taon bang po. pagkabili niya sa mga blouse na yun? Ay, hindi ko na maano po, basta binigay sa akin, sabi niya, ito pasalubong mo sa Ano bang pruweba mo, Alin Joan, na yung mga daladala niyan damit noon ay sa'yo? Kasi ho, yung iba nga ng damit na yun ho, nakita ko sa bahay nila po nung pumunta ko, sinugod ko yan eh. Binuksan ko yung aparador nila po.
Yung 4, nakuha ko po. nandun din. Opo, ito, dala-dala ko po eh. Patingin. Lakas ng loob mo sumugod sa amin, O, ito, nakalimutan mo to. O, Alin yan? Po, sa'yo na yan, sa'yo Ano na to? yan. Ito? Basahan lang namin yan Ang eh. sabi ko, Yan? kahit hindi Tignan mo nga mahalin magkano yan. yan. Tignan mo nga. 25 Galing mag-Europe yan. sa akin Basahan yan. lang namin yan eh. Mas maganda pa basahan namin ito yan. eh. Tumahimik kayo. Sige, May bumaba tsura po nyo, no? kayo Mas dyan maganda at pa yung pulutin nyo na maayos. basahan. Sige po. Pakipulot po. Lutin niyo Basahan. po. Mukhang basal, pero pinag-interesa. Pakikuha na lang PO3. At dito ay, ayan. Napansin ko po na yung lalagyan ay may nakasulat na Dubai Duty Free. Sa Dubai kasi yung ano nila Ano po. to mga damit na to? Yun yung damit ko po na ginagamit niya dati po. Hindi naman Europe yan eh. Damit mo. Mas maganda pa Opo. nga yung ukay-ukay dyan. Pinahira mo sa kanya to nun. Opo, Ito sa yung bahay na-recover mo. Opo. Pwede ba? Hindi Ay, ako yung nasusuot kulay ng brown ganyan na damit, bago ano? po. Ito, bakit may dala ka nito? Di lahat ng damit, Pupul damit mo na niya yan, ako nagamit dyan. po Hindi niya. ako Ah, nasusuot ginamit yan. niya. Lahat yan nagamit na niya po. Oh, sexy ah. Opo. Oh, maganda. Pwedeng pang party. Siyempre, hindi kayang bilhin yan. Sa Yan. tungkulang yan. Oh. Alin ang nabawi mo? Te? Yan na apat po. Yan po. Saan mo binawi? Yan po yung sa Ito, kabinet niya. tube. Opo, sexy po. Ganun Ah, po. Diyos ko, hindi ako nagsusuot ng ganyan. Tamong Ito ang nawawala ilan, isa. Hindi, anim po. Nung umalis siya, pagkaraan ng 5 buwan na nakitira sa'yo, ang tangay-tangay niyang damit mo na pinahiram mo ay 10. Opo. Tama. Opo. Ngayon, hinanap mo siya, pinunta mo sa bahay nila, Opo. ang nakuha mo ay Yan po. 4 na piraso. Ang Opo. nawawala pa ay Anim pa po. 6. Nasaan ang 6 na piraso? Ayun ang hindi ko na alam kung saan niya bininta po. Liwanagin natin sa Joanne ulit para madali tayo. Opo. Anong reaksyon niya nung makuha mo to sa cabinet nila? Inagulat po siya eh, kasi lumabas po yan eh. Ano to mga to? Ano to mga damit na to? Sinungaling ka, magloloko. Magloloko. Wala ka naman! Ano yung sasabi mo? Wala akong ginagawa masama! Binigay mo sa akin yan! Anong binigay sa'yo? Ano sabi niya? Napang-abot po Ako kami. nagagalit. Pang-abot kayo? Opo. Bali, nila ko yung buhok niya, namutulto po. O, nung magpang-abot kayo, nakuha mo na to. Opo, talagang tinanggal Tangay-tangay mo po. na yan. Opo. O, pagkatapos, umawat sa inyo. Yung kapitbahay nila po. Di para kayong dalawang manok na nagsasabong. Opo. Ah, okay Dapat ah. yan nga O, nirereklamo. pagkatapos, Biruin nyo, trespassing. nung maawat kayo, dire-diretso. tangay mo na to, tumakbo ka na. Tangay na po. Sa'yo ba talaga itong mga damit Opo. na to? Opo. Okay, anong gusto mong mangyari? Yun lang po. Ibalik mo ngayon Wala nga dalawa. akong ibabalik sa'yo dahil At wala saka- akong kinuha. Natuklasan ni Joanne ang di umano'y racket na pitik benta ng dating kaibigang si Samantha nang makita niya isa sa mga mamahalin niyang damit na suot ng dati nilang kaibigang si Linda. Sino nakakita nung magsoli ka ng mga damit? Oh, Eh, yung wala. kapatid niya, nandun yung kapatid mo, no? Oh. Pwede ba? Oh. Sino patay? Iba yung bigay, iba rin yung hiram. Ang inirereklamo, Samantha De Leon, 38 taong gulang mula sa Tungko, Bulacan. Paano ba ikwento nyo least kung nakasal, ano ikaw. ang nangyari sa problemang ito? Kasi ganito po yun. Dumating na po yung asawa niya. Dumating na po talaga. Ngayon, nagkakaproblema sila sa pera. Ngayon, hinahanap yung pera kung nasaan. Hinahanap yung mga damit na kapal ang mukha mo, binigay. napakasinungaling Ngayon, ka. umiiyak siya ngayon. Hindi niya alam kung anong dadahilan niya. Ngayon, naghuhugas kami sa Hindi, asawa alam niya. ang Ako ngayon ang pinag-usapan. dinadahilan. Ang pinag-usapan natin, Ah, magnanakaw dinadahilan ka. Ako ngayon ang dinadahilan dahil porking nga first Alo? cousin ko yun, close Ang talaga pinag-usapan, kami. magnanakaw Ngayon ka, sinisira hindi ako. yung pagsusugal. Sinisira ako sa palibasa ano na mga yung sinasabi mo binigyan eh. po ako ng cellphone ng asawa niya. Palibasa siya walang cellphone? cellphone. Opo. Oh, wala akong cellphone. Pasalubong. Bakit saan sa mukha yung cellphone? Siya wala May trabaho po ba kayo? Wala na po akong Wala, trabaho. hostess Eh, yan. sino po nagpapakain sa inyo ngayon? Yung Wala, asawa ko hinihingi, po. hihingi lang din sa kapitbahay. Nakaw-nakaw. May paupahan po ako, isa. Ah? Paupahan ka. Oh my God. Ikaw ba ay ano? Talaga naman eh, kaysa naman ikaw. Kapal ang Nagtitinda mukha ng mga damit? Ay, hindi po. Anong trabaho mo? Wala talaga. Wala na po. Wala. So, anong trabaho naman ang asawa mo? Sa Palamunin imprenta lang asawa po, niya, tambay. Dahil may Imprenta? sakit. Ang Pwede ginagawa ba? sa imprenta? Sa printing Mahimik ka. press. Anong ginagawa niya? Operator po siya doon. Operator siya. Opo. O, eh, bakit nanghihiram ka ng damit sa kay Joanne? Hiram lang po, pero yung sinasabi niya benta, inamin mo hindi. yan. Ibig sabihin, talagang inamin mo, hiram. Hiram po, pero yung benta hiram. sinasabi niya, wala po saan yun na eh. ngayon? Hindi Gano'ng po kadalas talaga ka yun eh. nanghihiram ng damit sa kanya? Yun nga po, totoo po talaga. Yung tumira ko sa kanya, Kita? nanghiram, pero hindi ko po talaga Sa binenta. bunganga Kaya mo nagugulat Kailan po mo ako. sinoli yung mga damit? Nung umalis po ako, Oh, sinuli sinoli mo ko sa na kanya? yun. Ngayon nagtataka ako bakit ngayon Hindi ko dumating nga yung alam, asawa nabitbit niya. mo pala yan eh. Ngayon dumating yung asawa niya, bakit sinasabi niya sa akin na ninakaw ko daw? Sino nakakita nung magsoli ka ng mga damit? Oh. Eh, marami pong testigo doon sa amin eh. Dahil sa kalsada mismo, inabot ko sa kanya, naka-plastic yun eh. Hoy, Joy!
Pupunta pala ako sa inyo. Susuli ko kasi yung mga damit na pinira mo sa akin. Salamat, ha? Wala yun. Ikaw pa. Basta, salamat. Ang bait-bait mo. Tumulong ka nung kailangan ko ng tulong. Wala yun. Oh, meron akong pupuntahan. Gusto mo Ay, sumabay? tara, sige. Ay, alam mo ba, si Aling Kiting, yung kapatid ni Kakajo. Bakit sa kalsada ka nagsoli kung nakatira ka pa sa Plastic. kanila no? Ay, hindi po. Nandun na po ako sa amin noon. Nung umuwi na ako. Ay, patay. Eh, di dala mo nga. Tangay-tangay mo Pero nga. hindi ko po ninakaw. Oo. Hindi ko po Ano ba ibig ninakaw. sabihin? Pag dinala mo Ang gamit ninakaw, ay yung hindi hindi ka alam sinoli. mo yun. Ay, sabi mo, galing ka na sa bahay mo, nakauwi ka na, bit-bit mo na. Pag Sa nagdala kalsada ka mo ng sinusuli. gamit na hindi sa'yo Tangay mo nakaw. nga. Alam mo, Paalam ka kasi. ang nagpapaalam, hindi pag nanakaw. At pag sinolo, hindi pag nanakaw yun. Oh, umamin ka na. Hindi ko aaminin yung hindi ko ginawa. Dahil ang totoo, ikaw ang nagbenta dahil wala kang punan. Sugarol ka, tumadora ka Wala pa. po na. Gusto Sandali, ko bigyan ka na Samantha. ng 500 pa. Sabi mo Talaga lang lang, kanina, tinanong kita saan mo sinoli at paano sinoli. Ang sagot mo, sa kalsada mo sinoli. Saan ka nang galing? Sa bahay mo kamo, doon ka galing. Dala-dala mo. So makatwid, nung umalis ka sa bahay nila, nung nakatira ka sa kanila, dala-dala mo na yun nung umuwi ka. Kaya Wala nakarating eh. sa bahay mo. Dahil magnanakaw ka. Huli Hindi ko ka na. binenta. Wala akong binenta. Wala akong Aminin mo na, binenta. patawarin Wala na akong kita. binenta. Aminin mo na lang. Wala akong binenta. Sige, patawarin na ka. Aminin, tapos sa'yo na yun. O nasaan Wala yung ibang akong damit? binenta. Soli mo na lang sa kanya. Wala po akong isusoli na. Nasaan na? Wala naman po akong binenta. Hindi ko po alam sa kanya. kung Nasaan na nasaan yung damit? Ba, ewan ko sa'yo kung saan mo dinala. Oh? Ba't sa akin mo Hindi hinahanap? mo alam kung saan mo nalagay o saan mo nabenta. Hindi. Baka tanong sa sarili mo kung saan mo binenta. Oh. Hindi sa akin. Okay. Baka ang kala niya kasi bigay mo na. Tanga-tanga. Sige, Kaya niya akala. inuwi. Tapos nung Wala akong binabawi mo, binenta. sinoli niya. Iba Sa yung uli. bigay. O, kita? Iba yung benta. Iba yung bigay. Iba rin yung hiram. Pag hiram, may obligation to return. Tama yung akusasyon niya. Na ikaw, Isang bagaman magnakaw. pinahiram lang sa'yo, ay inuwi mo, tangay-tangay mo. Kaya nga Ako sa ng bibig mo galing. rin ang galing na noong sitwasyon na isusoli mo, nasa kali na, dahil galing ka sa bahay niyo. Na yun Bakit eh. inuwi mo? Hindi lang po napansin na nasama doon sa traveling bag ko. Kasi nga po nahiram. Hindi o di- napansin. Hindi napansin. Siyempre, nagmamadali na rin ako umuwi. Ginanyan ko na ng ginanyan sa Bakit? traveling bag. No, nung pagbuklat, malabo ba ang mata mo noon? Tanga-tanga din nung eh. pagbuklat ko po sa... Malabo ba ang mata mo noon? Hindi naman po. Siguro Eh, ano? kakamadali ko lang. Bakit ka nagmamadali nun? Eh, siyempre po, nandiyan na yung asawa ko sa baba. Oo, sinundo na siya eh. Sinundo ka? Pinatawad eh. Opo. Eh, kakamadali ko dahil naghihintay. Siguro na isang Di ba dapat alam mo ang iyo at hindi iyo? Oo nga po. Ilang buwan na lumipas o araw na isoli mo sa kanya yung sinasabi mo sa kalye? Ano lang po yun, mga linggo pa lang po yun. Bakit sinoli mo yun sa kanya sa Eh, kalye? kasi hindi naman po akin eh. Ito, paano nasoli sa kanya? Kinuha ko nga yan sa kabinet mo. Huwag ka naman Sus. ano din Hindi, na. huli na eh. Bakit ito nasoli sa kanya? Itong mga Eh, to. kasama na po yun sa sinuli ko eh. Kasama. Uy, kung anim na sinoli mo, di Talaga to may... eh. Aapat to eh. Anim Hindi ko lang. alam, nasaan Nasaan ang apat? Hindi ko nga po alam sa kanya. Ay, yung inaano ko po, saan niya dinala? Bakit sa akin po Oo, idinidiin? sa akin mo pa hinahanap. Damit Ang ko gulo nga mo yan. eh. Malinis Sinabi naman mo yung na sinabi. naiuwi mo dahil nagmamadali ka. Aminin mo na lang Nasoli kasi na ko na binenta nga, mo para nasoli. matapos na. Yun lang. Wala akong aamin ng binenta dahil wala naman talaga akong binenta. At bakit napunta kay Linda ang damit na hinira mo sa kanya? Ay, hindi ko po alam sa kanya. Eh, kapitbahay mo yun. Baka po siya nagbenta dahil kaibigan din naman niya yun. Paano ko alalayan ng bahay namin? Ay, di ba pumupunta ka doon? Dahil nandun yung mga hipag mo? What class at what taste? Ganyan daw katsipanga ang level ng mga damit ni Joanne. Say ni Samantha, kaya hindi raw niya ito pipitikin. Kapatid, convinced ka ba sa reasoning nitong si Samantha? Opo. Explain. Sapagkat alam naman po natin na nagtungo siya sa bahay nila Joanne na walang daladalang damit. So, posible po na nadala niya po yun bilang gamit niya pag uwi niya sa kanilang bahay. Convincing? Ikaw, ate, kanino ka naniniwala? Kay Ate Joanne. Kasi kung sinasabi ni Ate Samantha na hindi niya type yung damit nito, bakit makikita sa cabinet niya? Bakit niya dinala? Diba? So, imposibleng hindi niya nga type. Bakit nga ba? So tingin mo talagang nagsisinungaling tong si Samantha? Denial queen pala. Ikaw, Daddy, denial queen ba to? Hindi, yung isang bagay na hinira mo, pangin man at maganda yon, nakarapat mo isoli dahil hinira mo lang yun eh. Nako, nahihirapan na ako rin kung sino paniniwala ko, si Joanne ba o si Samantha. Pero mga kapatid, malalaman natin kung sino ang nagsasabi na totoo sa pagbabalik ng Public Attorney. Yun lang, oh, napakasimple lang, di ba? Oh, Kasi pinagbibintang mo ako nagnakaw eh. ganun na nga, di ba? Ganun na nga eh. Manahimik ka na nga, oh. Ganun na yun eh. Kaysa tayo ay makagawa ng labag sa batas at makapang-argabyado ng kapwa. Pusin na natin to.
Hindi bababa sa 7,000 piso ang halaga ng mga damit na hiniram ni Samantha kay Joanne na ibinenta umano sa iba sa halip na isole. At dahil dyan, maaari kasuhan ni Joanne si Samantha ng estafa. Base sa Article 315 ng Revised Penal Code, ang estafa o ang panluloko sa kapwa ay may karampatang parusa na 6 na buwan hanggang 4 na taong pagkakakulong kung ang halaga na nadispalko ay higit sa 6,000 piso o hindi higit sa 12,000 piso. Ibig sabihin ng pahiram ay pinagtiwala sa'yo. Nandun yung trust o pagtitiwala. Nandun yung confidence. Ibig sabihin ay may pag-asa yung tao na nagpahiram na masusoli rin sa kanya. At nandoon ang kanyang pagtitiwala na yung taong pinahiram niya ay marunong magsoli. So kapag may obligasyon ka na magsoli, dahil hiram lang yon, pero hindi mo sinoli, kundi tinangay mo. Inilayo mo sa lugar kung saan nandoon yung gamit na doon mo lang dapat isuot, doon mo lang dapat gamitin. Lumilitaw na nagkakaroon ng conversion, nagkakaroon ng misappropriation. Lilitaw na ikaw ay nagkakasala ng estapa. Sang-ayon sa Article 315, Paragraph 1, Parenthesis B, yan, ng kasong estapa. So, ang pwedeng maihatol sa'yo kapag ang halaga ng mga tinangay mo, bagaman hindi iyo, ay nasa range ng 6,000 to 12,000 pesos, pwede ka maparusahan ng presyon koreksyonal, minimum and medium. So, ang pinakamataas na penalty dyan ay 4 years and 2 months. Di bali ng hubad, kaysa tayo ay makagawa ng labag sa batas at makapang-argabyado ng kapwa. Tapusin na natin to. Anong gusto nyo? Ikaw, Joanne, asunto o areglo? Ariglo na lang po. Anong kondisyon mo? Humingi ka ng patawad sa akin, tanggap ko na. Yun lang. Pagsisihan mo na yung anumang ginawa mo. Ayusin mo na yung buhay mo rin. Tsaka manahimik ka na, huwag ka na maging chismosa. Nakikialam ka ng buhay na hindi buhay. Hindi mo buhay. Bakit ikaw hindi? Tigilan mo na rin yung pagsusugal mo. Tama na. Dahil Manahimik pera ka na ng nga eh. pinsan ko yung ginagastos mo. At least hindi ka ang nagtrabaho. O bakit? Pinsan ko naman yun. Tigil-tigil lang pagsusugal. Kawawa Pinsan naman mo yung nga, pinsan asawa ko. ko Samantha, adlib lang. Wala kang karapatan sa pera ng pinsan mo. Oh. Kasi kawawa yung pinsan ko Kung eh. asawa niya, meron. Hindi ako nakialam sa pera. Kanila yung Asawa dalawa niya. yon. O ikaw, Samantha, sagot na. Asunto o areglo? Areglo po. Anong kondisyon mo sa areglo mo? Hingi na po ako na sorry. Hingi ka na lang ng sorry. Kaya na pa tayo dito, pinahirapan mo pa ako eh. Kanino ka magso-sorry? Sa akin, mag-sorry ka rin. Napapagod na ako katatanong sa'yo. Kanina pa eh. Hindi Sorry na, okay po. lang. Anong aaminin mo para mapatawad ka? Sige. Anong aaminin mo ngayon? Sorry po na nauwi ko yung damit niya. Yun lang Sinuli ko gusto ko naman marinig po eh. Yun lang. Yun lang. Oh, napakasimple lang, di ba? Yun lang. Oh. Kasi pinagbibintang mo ako nagnakaw eh. Ganun na nga, di ba? Ganun na nga eh. Manahimik ka na nga. Oh. Ganun na yun eh. Nasaan yung ibang damit? Wala po akin. Ano nasa? Sinuwi mo nga eh. Sinuli nga eh. Oh, hindi mo nga doon sinuli. Pinuntahan ka lang, nakuha to eh. Sinuli ko na po sa kanya. Hanapin mo yung nawawala. 4 pa lang to. 4. Bibigyan kita ng 15 araw mula ngayon para isoli sa kanya. Ito yung ibang mga litrato na ebidensya na meron nga siya mga damit na nawawala. Oh. PO3, pakisoli para hindi tayo makasuha ng estapa. 15 araw, redemption period, doon sa mga napuntahan ng mga damit na yan na nawawala, soli mo sa kanya. At kung hindi masusoli, hindi tayo areglo. Asunto ang mangyayari sa'yo. Tuloy-tuloy sa kalaboso. Sa puntong ito, tawagin na natin si Atty. Nazario Bangcoro para sa inyong kompromiso. Bago nilagdaan ang kasunduang ito, ay nais ko munang basahin sa inyo. Joanne Vargas, nagrereklamo, versus Samantha De Leon, inireklamo, ang kaso, estapa. Kasunduan, kami na nakalagda sa kasunduang ito'y napag-usapat na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, na si Samantha ay nangangako na isasaoli ang mga damit na hiniram niya kay Joanne
at kung hindi susunod ay maaari makasuhan ng paglabag sa ilalim ng Artikulo 315 ng Kodigo Penal. Ikalawa, na si Joanne ay mag-iingat na sa pagpapahiram ng kanyang mga damit upang maiwasan ang parehong pangyayari. Ikatlo, na si Joanne ay hindi na muling mananakit sa pagbawi ng kanyang damit at si Samantha naman ay hihingi ng tawad kay Joanne at isasaoli nga ang mga damit na kanyang hiniram sa loob ng 15 araw o kung di niya kaya ito ay magbabayad siya ng katumbas na halaga ng mga damit na nawawala pa. Nangangako ang bawat panig na tutuparin ang nakasaad sa kasunduan ng maibayong pag-iingat at may malinis na kalooban. Ikalima, naintindihan ng sinuman sa bawat panig na hindi tumupad sa mga napagkasunduan ay may kaukulang kaso na maaaring isampa sa husgado laban sa partido na lalabag sa probisyon ito. Ang kasundo ito ay voluntaryong sinasagawa, walang halong pananakot, hindi sapilitan, hindi labag sa batas, hindi immoral, hindi kontra sa nakagawian o pampublikong pulisiya at sa probisyon ng konstitusyon. Bago nilagdaan, ang kasunduang ito ay binasa at ipinaliwanag sa bawat panig. Handa na ang kompromiso. Shucks! Nakaka-hurt naman yung nangyari kay Joanne. Kung totoo man yun, nasira yung 10-year friendship nila ni Samantha nang dahil sa damit daw na hindi binabalik ni Samantha. Kung ikaw kapatid, mapapatawad mo ba yung kaibigan mo for a long time kung kinuha ng kanya ng isang bagay na importante sa'yo? Hindi, kasi una, hiram lang niya yun. Tapos kung talagang kaibigan ko siya, di sana alam niya na may sentimental value sa akin yun kasi galing yun sa asawa ko eh. So, kaibigan ko siya, so dapat intindihin niya yun, yung side ko yun. Joanne, is that you? Ikaw hahambalusin mo ba siya? Sasabunutan mo ba siya? Susugurin mo ba siya kung nalaman mong kinuhanan ka nga ng gamit? Sa una masasaktan ako, pero kalauna mapapatawad ko siya dahil ang damit, material na bagay lang yan, pero walang sinabi yun sa pagkakaibigan namin. Wow, very forgiving. Ikaw ate, sinugod daw niya, di umano, dahil sobrang sentimental sa kanya yung mga gamit na yun, yung mga damit ni Joanne. Magagawa mo rin ba yun? Will you do the same? No, pero kung gagawin niya obligasyon na humingi ng tawad, patatawarin ko rin siya dahil obligasyon ko rin na magpatawad kung sino may nagkasala sa akin. Oh, at yan ang say ng ating mga kapatid. Isang masamang ugali ng tao ang nanghihiram, pero hindi marunong ibalik ang mga bagay na hiniram. Damit, nahihiram, pero isoli. Pera, nahihiram. Pag maluwag na, isoli. Ipinagamit ang anumang bagay, isoli. Matutong magsoli. Sapagkat masamang ugali ang hindi marunong magsaoli. Sa puntong ito, tandaan ang lahat. Pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.